Amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid, morning revival preview na tayo. At sobrang busy kasi itong mga nakaraang araw. So hindi ko na nagawa yung first 2 days natin, Monday and Tuesday. Supposed to be kasi gagawin ko yan on Lord's Day. But Lord's Day, sobrang busy. Siyempre, ang church life, busy pag Lord's Day. At nung hapon, bandang magagabi na, kailangan ko mag-drive papunta ng Malabon. Kasi mag-i-speak ako doon nung gabi na yon. Meron kaming SSOT dito sa Bulacan na ginawa namin sa Literature Center. Kaya pumunta ako dyan. Sobrang traffic. At nag-speak ako nung gabi, hindi ko na siya magawa. Sobrang pagod na ako. Then the following day, Monday, nandun pa rin ako. Kasi I have to speak again, 2 session naman. So busy nung whole day. Nung gabi, kailangan ko nang bumalik din dito sa Bulacan. Nag-drive ako, sobrang traffic. Pagdating ko, pagod na ako. Hindi ko na rin nagawa. Yung supposed to be Tuesday. No, kaya ngayon Tuesday, ang gagawin ko, kasi preview to ay Wednesday. Kaya yan yung istorya. Kaya hindi ko na nagawa. And besides, busy rin talaga kami ngayon. Kasi inaayos namin yung arrangement ng operation ng wife ko. So my wife will be operated. Hindi maganda yung result ng kanyang biopsy nito nakaraan. And she needs to be operated for further check-up din. Makakuha ng mga mas maayos na specimen for another biopsy. Okay, so hopefully you can pray for my wife. Safe operation. And then hopefully we could have a more favorable result ng kanya mga darating na check-up, another biopsy. Amen. So thank you for your prayer. Amen. So mag-preview na ako mga kapatid. So ang schedule natin ngayon ay week 19, day 3. So day 3 na. So ito ay isang bagong MR. So ang title ng bagong MR natin ay The one who is formed in the believers. Yung isa na wawangis sa mga believers. Siyempre si Kristo yan. So babasahin ko na yung Bible verse natin, Romans 6:6. Knowing this, that our old man has been crucified with him, in order that the body of sin might be annulled, that we should no longer serve sin as slave. So dito binabanggit na yung ating old man ay napako na. Napako na siya. No? At pwede natin sabihin, ito ay karugtong nung Galatians 2:20 na kung saan sinasabi diyan na tayo ay napako na kasama si Kristo. So yung Galatians 2:20, malaking verse yan. No? At dahil malaking verse ito, halos na-memorize na natin yan. No? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith. The faith of the Son of God who loves me and gave Himself up for me. So, di ba? Memorize natin yan. So, alam ko, memorize nyo rin yan. Kayang-kaya nyo i-recite. Kasi yan ay malaking verse. Pero itong verse na ito, masyado nating binibigyan ng pansin dito sa recovery. No, sa labas ng recovery, mga believers, hindi naman nila pinapansin yung Galatians 2:20 kasi hindi nila yan maintindihan paano na ang tao ay napako sa krus. So ayaw nila yung mga verse. Pero dito ang ganda, ang linaw. Sabi niya, yung ating lumang tao, okay, yung lumang tao, no, na tinatawag ding body of sin. So yung lumang tao natin, yun ang body of sin. Kaya tayo nagkakasala dahil meron tayong body of sin. Pero ang ginawa ng Panginoon, nung siya ay napako sa krus, sinama niya yung ating body of sin, yung ating old man na mapako sa krus. Kaya napako tayo. Yan yung yung unang I. I have been crucified. Yung I dyan, yan yung ating old man, body of sin, na sinama ng Panginoon doon sa krus nung na-crucify siya. Sinama niya.
No? So, tinanong ka ba kung gusto mong sumama? Ako hindi tinanong, sinama lang. So, ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto, ayun, sinama tayo. Pinako niya yung ating old man doon. Kasama niyang napako doon. So, buti na lang, nung napako tayo, hindi pa tayo pinanganak. At hindi physical. Sabagat kung physical yan, ang lupit niyan. So, this become an accomplished fact. So, pinako niya yung ating old man, okay, yung ating body of sin. Sabi niya, para tayo ay hindi na maging alipin pa ng kasalanan. Kasi yung mga kasalanan na ginagawa natin, ang source niyan ay yung body of sin na pinako na doon sa krus. Kaya, accomplished fact yan. At dahil dyan, pwede mong ilagay sa krus, sa reality ng krus, yung body of sin para hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Sapagkat napako na yan. Kaya sinasabi natin, yung spiritual na bagay, meron yung accomplished fact. Yan ay nakasulat. At meron naman yung tinatawag nating subjective aspect na kung saan kailangan isagawa mo kung ano ang naisagawa na. So, yan yun. Kaya kung sa pamamagitan ng espiritu, ang ating lumang tao, okay, ay pinapako natin, hindi tayo magiging alipin ng kasalanan. So, ganyan yan. Ganyan ang kaligtasan natin. Meron siyang objective, merong subjective. Subjective, yan yung pag-a-apply ng kung ano na yung nagawa ng Panginoon. Apply natin. Para hindi maging problema yung mga kasalanan na hindi natin napipigilan. Amen. John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So yung Christian life dapat mabunga. We should be bearing fruit. So ang buhay Kristiyano dapat isang buhay na namumunga. Mumunga. Pag sinabi natin namumunga, ang bunga kasi hindi mo ginagawa. Issue siya, bunga siya. Resulta siya ng ating abiding in the Lord. Ito ay pagsasalarawan ng isang sanga na nakaugpong sa puno. Kung nakaugpong siya, namumunga siya. Ang bunga niya ay resulta ng kanyang pag-abide sa Panginoon. Halimbawa sa Galatians 5, binanggit yan yung fruit of the Spirit. Diba? Meekness, love, long-suffering, ang dami niyan. No? Lahat ng mga ano na ito, mga kagalingan, hindi ito ginagawa. Bunga yan ng pananahanan natin sa Panginoon. So hindi ka kailangang magsikap na maging meek. Gusto ko maging meek. Hindi yan totoong meek. Gusto ko magmahal. Hindi yan totoong pag-ibig. No? Kailangan mag-abide ka lang sa Panginoon. At magbubunga ng mga kagalingan. Pag-ibig, long-suffering, meekness, humbleness, lahat ng mga binabanggit yan, magiging bunga natin. Kaya yan ay pamumunga. Yung magdala ng tao sa Panginoon para magkaroon ng mga taong naligtas, madala sa eklesiya. Yan ay mga pamumunga. Hindi yan na gagawa sa pamamagitan ng paggawa. Kailangan mamunga ka. Mag-abide ka sa Panginoon. Huwag natin kalimutan yung sinabi ng Panginoon. For apart from me, you can do nothing. Amen. So magbabasa na ako. Sabi niya, Galatians 2:20 explains how through law we have died to law. When Christ was crucified, we were included in Him according to God's economy. This is an accomplished fact. We have died in Christ through His death. But how He lives in us through His resurrection. Now, not how. Now He lives in us through resurrection. Amen. So karugtong ito ng ng Galatians 2:20.
Dito sinasabi na tayo ay na-crucified na. Na-crucified na. So yung old I na na-crucified o yung body of sin ay konektado sa kautusan. Kaya sabi niya rito, through law, we have died to law. Sa pamamagitan ng kautusan, tayo ay namatay sa kautusan. Kasi yung old man natin, yung lumang tao, ay nailagay sa ilalim ng kautusan. Ganun. Kasi, nagkasala siya, nahulog siya sa kautusan. Ito kasi mga malalalim na kaisipan. Paano yung old man ay nahulog sa kautusan? Kasi nagkasala siya. Nasalangsang niya yung kautusan. Kaya siya nahulog sa kautusan. At dahil sa kautusan, sa pamamagitan ng kautusan, dinala siya sa krus. No? At siya ay namatay sa kautusan. Hindi mo intindihan. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ikaw ay nakagawa ng crime, ang ibig sabihin niyan, nalabag mo ang batas. Kasi gumawa ka ng crime. Kaya nahulog ka sa batas. Yung batas, paparusahan ka niya. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya kung ang nagawa mo ay isang krimen na ang parusa ay kamatayan, yung batas ang magpaparusa sa iyo ng kamatayan. Kaya sa pamamagitan ng batas, mapaparusahan ka sa batas. Ganun siya. Tayo mga nagkasala tayo. Ang sabi ng kautusan, ang kautusan to, okay, ang kautusan, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. No, kaya tayo ay nahulog sa kautusan at ang kautusan, anong gagawin niya? Dadali niya tayo sa kamatayan. No, kaya dinala niya tayo sa krus. At doon sa krus, namatay tayo. No? Namatay tayo dahil sa kautusan at sa kautusan. Pero maganda rito, dahil namatay ka sa kautusan, napalaya ka na sa kautusan. Hindi ka na pwedeng habulin. Nabayaran mo na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon na kung saan isinama ka at ikaw ay napalaya na sa kautusan. Malaya na tayo. Halimbawa, ang isang kriminal, nadala na siya sa execution. O ano yan, firing squad, lethal injection. O crucifixion. Ang crucifixion ay capital punishment. Pagkatapos niya mamatay, hindi na siya pwedeng habulin pa ng batas. Napalaya na siya sa batas. Kaya tayo mga napako na, napalaya na sa kautusan. Hindi ka na pwedeng habulin pa ng kautusan na sabihin, kailangan mamatay ka. Nagkasala ka. Hindi, bayad na yan at namatay pa tayo. Kaya yun yung ibig sabihin ng through the law, okay, to the law. When Christ was crucified, we were included in Him according to God's economy. Okay, this is an accomplished fact. So we have died in Christ through His death. But now He lives in us through His resurrection. Ang maganda dito, hindi lang tayo namatay, kundi nabuhay naman tayo sa Kanyang pagkabuhay. So yung sentence dito, paano tayo nabuhay? So sabi niya, He lives in us through His resurrection. No? Dinala niya yung Kanyang sarili sa atin upang mabuhay siya sa atin sa loob ng Kanyang pagkabuhay. Kung hindi niya dinala yung Kanyang sarili sa atin, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay. Kaya tayo nabubuhay kasi siya na napako sa krus na buhay na muli na idala sa atin. Kaya ang ating pagiging buhay ngayon, no, ay dahil kaisa natin siya. No, kaya sabi rin sa Galatians 2:20, I live. Una sabi niya, I am crucified. Pangalawa sabi niya, I live. Yung pangalawang I live dito, yung unang crucified, yung old man. Yung pangalawang I live, ito yung join. No? Kasama na natin si Kristo dyan sa I live na yan. No? Sapagat nadala siya sa atin,
we live with Him, He live with us in resurrection. Kaya hindi na tayo nabubuhay. Na ibig sabihin yung lumang tao, hindi na siya nabubuhay. Kaya ito yung sitwasyon natin ngayon. His living in us is entirely by His being the life-giving Spirit. This point is fully developed in the following chapters of Galatians, where the Spirit is presented and emphasized as the very one whom we have received as life, and in whom we should live. Amen. So, sa Galatians, binanggit dyan at binigyan ng pansin na si Kristo ay Espiritu na ngayon. Bilang isang Espiritong nagbibigay buhay, nakapasok siya sa atin, nanahan siya sa atin, nadala tayo sa Kanya, nakaisa natin siya, ang Espiritu ay naging isang Espiritu, at dahil dito, nabubuhay ulit tayo. So, ganda, hindi ba? Namatay, nabuhay na muli sa Panginoon, sa Espiritu. Okay? At dyan tayo ngayon umiiral. At yung old yung lumang tao, ay history na lang siya. Praise the Lord. Amen. Paul concludes Galatians 2:20 by referring to the Son of God as the one who loved me and gave Himself up for me. In writing these words, Paul was filled with appreciation of the Lord Jesus. Faith comes from such an appreciation of the Lord Jesus. So maganda ito. Doon sa Galatians 2:20, sinabi niya, I live in faith, the faith of the Son of God. So tayo ngayon, ang ating pagiging nabubuhay ay isang pamumuhay sa pananampalataya. At itong pananampalatayang ito ay si Kristo mismo. Kaya ang pamumuhay natin ngayon, Brother Danny, anong klaseng pamumuhay ito? Ito ay pamumuhay sa pananampalataya. Hindi sa iyo, kundi pananampalataya ng Panginoon na kung saan tayo ay nabubuhay ngayon. No, kaya yung sinasabi niya rito, yung sinasabi ni Paul, no, Paul was filled with appreciation of the Lord Jesus. Faith comes from such an appreciation of the Lord Jesus. Kasi yung salitang appreciation sa English, okay, pag tinagalog mo siya, humahanga ka, nagpapasalamat ka, dinadakila mo siya, tumatanaw ka ng isang utang na loob sa Kanya. So yan yung ibig sabihin ng appreciation sa English. No? Hindi, kasi pag sinabi mong admire, hanga ako sa iyo. Pero pag sinabi mong appreciate, okay, hanga ako sa iyo at may utang na loob ako sa iyo. At nagpapasalamat ako sa iyo. No? At kinikilala kita. Kaya ang yaman ng word na appreciate. Appreciate. Kasi tayo mga believer, minsan hindi mo natatanto, okay, yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Bagamat tayo ay nagpapasalamat, pero kulang yung ating appreciation sa Kanya. Ang appreciation, okay, ay nagdadala sa atin sa pananampalataya. Kasi yung initial stage ng ating appreciation o paghanga sa Panginoon, yun yung panahon na nanampalataya tayo sa Kanya dahil umanga tayo, nagpasalamat tayo, dinakila natin yung ginawa ng Panginoon. Isang malaking utang na loob, no, yung ginawa ng Panginoon. Kaya lalo nating ginagawa ito, lalo tayo nadadala sa pananampalataya sa Kanya. Amen. In 2 Corinthians 5:14-15, Paul says, the love of Christ constrains us, because we have judged this, that one died for all. Therefore I died, and He died for all, that those who live may no longer live to themselves,
but to Him who died for them and has been raised. Amen. So, ang gaganda ng mga verse dito. Sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay na-constrain. Okay, na-constrain. No? At sa pag-ibig na ito, nakita ni Paul na itong isang ito ay namatay para sa lahat. Okay, namatay ang para sa lahat. Okay. Upang yung mga benefits ng kanyang kamatayan, no, ay mabuhay at hindi na mamatay. No? So yun yung sinasabi niya rito. At dahil dito, merong isang pagpupumilit na dapat siya ay mabuhay sa isang ito. So ganito siya. Ganito siya. Ang salitang constraint kasi, pinipilit ka. Okay, so hindi ito yung pinapakiusapan. Pinipilit. Talagang binabraso. Ang pumipilit sa atin, una, ay yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi ito yung source kung bakit siya namatay para sa atin. No? Dahil inibig niya tayo, then nakita ni Paul yung kadakilaan ng pag-ibig na ito. At yung pag-ibig na ito ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Siya ay namatay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. No? At dahil dyan sa pag-ibig na yan, napipilitan o pinipilit tayo na mabuhay para sa kanya at mahalin siya. So yun. Amen. Kasi ito ay nagiging karanasan ng mga taong nakakita sa kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon. Pag nakita mo yung kahalagahan ng kanyang kamatayan, okay, makikita mo yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig. No? At dahil diyan, mapepwersa ka na mahalin siya at mabuhay para sa kanya. Diba? So natanong mo na ba? Itong isang ito, bakit siya namatay? Dahil sa akin. Alalahanin mo, nung namatay ang Panginoon sa atin, hindi pa tayo believer. Alam niyo ba anong posisyon natin noon? Makasalanan. Ano pa? Tayo ay mga kaaway ng Panginoon nung hindi pa tayo believer. Kaya sabi diyan, we were yet enemy. May isang verse na gano'n, kaaway. Paano na yung isang tao, okay, papayag siyang mamatay para sa kanyang kaaway? No? Paano na ang isang tao, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kaaway, ay pumayag siyang mamatay para sa kanyang kaaway? So yun yung nakita ni Paul. At dahil sa kamatayan ng taong ito, hindi na siya mamamatay bilang isang makasalanan. Kaya dahil nakita ni Paul ito ang pumilit sa kanya para mabuhay para dito sa tao na ito. Nakita niyo ba yan? Naisip niyo ba yan? No, pag naisip mo yan, mapapaiyak ka dyan. No, sasabihin mo sa sarili mo, kung hindi ako mabubuhay para sa isang ito, kanino ako mabubuhay? Kung hindi ko mamahalin itong isang ito, sino ang pwede kong mahalin? Walang isa na pwedeng ihambing dito sa isang ito. Kaya ganyan yung ibig sabihin ito. So mga raing tao, hindi nila nakita itong nakita ni Paul. At ako, nakita ko ngayon, gusto ko rin makita ninyo. Upang lahat tayo ay mapwersa na mahalin siya at mabuhay para sa kanya. Basahin niyo uli. Kapag naintindihan niyo, sasabihin niyo, wala na isang tao na magmamahal sa akin ng katulad nito. Ang pag-ibig ng asawa pwede magbago. Magbabago. At pwede magbago. Ang pag-ibig ng magulang sa anak pwede magbago.
pwedeng magbago. Ang pag-ibig ng anak sa magulang, pwedeng magbago yan. Mahina yan mga yan. Pero ang pag-ibig ng isang ito, hindi magbabago. At napatunayan pa niya. O, kaya, di ba? Kung hindi mo mamahalin itong isang ito, hindi ka mabubuhay para sa isang ito. Sino mamahalin mo? Kanino ka mabubuhay? Di ba? Pero kung nakita mo to, ito ang magpipilit sa iyo, puwersahin ka niya. Na ibigay mo yung sarili mo para sa kanya. I-consecrate mo yung sarili mo para sa kanya. Ang taas ng pinapakita dito. No? Sapagkat ang consecration ay pagbibigay ng ating sarili. Kung hindi mo ibibigay yung sarili mo dito sa isang ito, no, na namatay para sa atin nung tayo ay kaaway pa niya, at nagmahal sa atin nung tayo ay kaaway pa niya, at namatay, nagdusa dahil sa atin, upang sagipin tayo at hindi na tayo mamatay pa. No? Kanino mo iaalay yung sarili mo? Di ba? Kaya minsan, sasabihin ko, napaka-relax ng buhay natin. No, may mga kapatid, hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi nag-church life. Hindi tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi bulag sila. Hindi nila nakita itong bagay na ito na nakita ni Paul. Amen. So yan. Kaya yung word na constrain, no? Ang Panginoon, hindi kanya direktang pipilitin. Rerespetuhin niya yung iyong free will. Pero kung nakita mo to, yan ang pipilit sa iyo. Yun ang ibig sabihin. Ang Panginoon, hindi kanya pipilitin. Hindi niya sasabihin sa iyo na, please, ibigin mo ko. Please, mahalin mo ko. Mabuhay ka para sa akin. Mag-church life ka. Hindi niya sasabihin yan. Hindi kanya pipilitin. Aantayin niya na maintindihan mo, no, kung gaano kanya minahal. Di ba? Kung gaanong sakripisyo, sakit ang dinaanan niya dahil sa iyo na isang kaaway niya. Pero ngayon, naging believer niya. Amen. So, yun. Amen. Amen. Okay, so, ito. Saan na ba yan? The more we appreciate Christ's constraining love, the more faith we will have. This faith is produced by the working in us of the very Christ whom we appreciate. In our appreciation for the Lord Jesus, we will say, Lord Jesus, I love you. Diba? Binanggit uli yung tinatawag na appreciation. Mula sa yung paghanga sa Panginoon. Diba? Pagkilala, pagkaintindi na tayo ay may malaking utang na loob sa Kanya. Nung walang magsasabi sa iyo, sasabihin mo, Lord Jesus, I love you. Sino nag-utos sa iyo? Wala. Ngayon, marami pa nagsasabi, oh Lord Jesus ka. Magsabi ka na sa Panginoon, I love you. Inuutos pa, sinasabi. Pero darating ang araw, hindi na sasabihin sa iyo yan. No? Kung ito ay naintindihan mo na ng ganap. Lord Jesus, I love you. No? Si John Nelson Darby, nung siya ay matanda na, gabi-gabi, luluhod siya. Sasabihin niya, Lord Jesus, I still love you. Si Brother Lee na-touch dyan. Touch si Brother Lee. At binanggit niya yan sa ministry. At marami mga kapatid, yung kaprasong sinabi ni Brother Lee na yon tungkol kay John Nelson Darby, tuwing mag-speak sila ng message about loving the Lord, binabanggit nila yan. At ngayon, binanggit ko din. No, Lord Jesus, I love you. So, itong MR na to, nako, ulit-ulitin yung basahin para maintindihan nyo.
Amen. Amen. So, you and I treasure you. You and I treasure you. I love you and I treasure you. As we speak such words to the Lord, He operates within us and becomes our faith. This faith brings about an organic union in which we and Christ are truly one. Amen. Okay, so ito mga bagong topic na. God's economy is not that we try to keep the law in the strength of our flesh. His economy is to work Himself into us. The triune God has become the process God. Through incarnation, Christ came in the flesh to fulfill the law and then to set it aside. Through His resurrection, Christ has become the life-giving Spirit, ready to enter into us. God's New Testament economy is for the process triune God to be wrought into us to become our life and our very being. So yung God's economy, mga kapatid, ay isang ekonomiya na kung saan ang Panginoon natin ay dumaan sa mga proseso, naging espiritu, pumasok sa loob natin, no, upang sa pamamagitan niya, hindi na tayo mabuhay pa sa kautusan, kundi mabuhay para sa Kanya. Unang-una, tinupad na niya ang kautusan. No? So ang ekonomiya ng Diyos ay hindi isang pag-aatas na mabuhay ka sa kautusan o gawin mo ang mga kautusan, kundi ang Kanyang ekonomiya ngayon ay mabuhay ka sa Kanya. No? Live in the Spirit, live Christ. Yan ang economy ng Panginoon ngayon. No? Bago siya namatay, tinupad niya ang kautusan. Namatay na siya. No? At tayo naman ay isinama na niya sa Kanyang kamatayan. No? At dinala niya ang Kanyang sarili sa atin upang hindi ka na mabuhay pa sa kautusan. Gagawin niya ang kautusan para sa iyo. Lahat ng mga kautusan. Kung tayo ay nabubuhay sa Panginoon, nagiging matuwid tayo at kusang nagagawa lahat yan nang hindi tayo nag-e-exert ng effort. Yan ang ibig sabihin. If we see this, we will be able to claim that we have been crucified with Christ and that we live no longer. Nevertheless, Christ lives in us, and we live by the faith that is in Him and of Him. Our old person has been crucified, but the new person, the new I, still lives. Now we live by the faith in the Son of God and of the Son of God, a faith that produces an organic union in which we and Christ are one. There is no comparison between keeping the law and such an organic union. So ito yung versus magkakontra. No? Yung isa ay keeping the law, mga law keeper. Yung isa naman ay living an organic life with the Lord. Living with the Lord, nabubuhay sa Panginoon. Ibinubuhay ang Panginoon. Nakafocus sa buhay, sa Espiritu. Yan ang nagiging pamumuhay. Yung isa naman, tagagawa ng kautusan, manggagawa, no? Nagpapatupad ng kautusan. Kawawa. Diba? So, magkakontra. Kaya, tayo ay may history ng relihiyon. Nung tayo'y nasa relihiyon, ano ang natutuhan natin? Kautusan. Hindi lang kautusan, pati yung mga pagtuturo, paano maging mabuting tao, maging moral, maging tama, ito ang gawin mo, yan huwag mong gawin. So yan ang natutuhan natin sa relihiyon. Pero ngayon, anong kailangan mong gawin? Wala. Mabuhay ka sa Espiritu. Ibuhay mo si Kristo. Bumaling ka sa Panginoon. Lumakad ka sa Espiritu. Mag-ensayo ka ng Espiritu. No? At sa pamamagitan nito, namumunga ka ng isang pamumunga ng Espiritu. Pipilitin mo ba yung sarili mong umibig?
Hindi mo kailangan gawin yan. Bumaling ka sa Panginoon. Ibuhay mo ang Panginoon. Bigla na lang, isa kang lover. Hindi mo pinilit. Yan ay ang bunga ng Espiritu. Yan ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Hallelujah! So, minsan, nakita ko nga yung mga kapatid. Andun ako sa Malabon. Nag-e-enjoy. Kumakanta sa Panginoon. Hindi mga nag-aaway. Naisip ko, pag samasamahin mo yung mga ganyang edad, naku. Pero hindi. Enjoy sa Panginoon. Loving one another, enjoying the Lord. Walang gulo, walang away. Maingay lang. Amen. So, yan yung God's economy. Amen. Galatians 2:20 is a revelation of God's economy. In this economy, God's intention is for the process triune God to be wrought into our being, to make us a new person, a new I. Amen. So, yung triune God, ang economy ng triune God. Okay? Yung triune God mismo, ipasok sa atin, wrote into our being, ipasok sa ating sarili, sa ating persona. Okay? Upang magbunga siya ng isang bagong tao. No? Hindi lumang nilikha, kundi isang bagong tao. Itong bagong tao ay ang pinagsamang tayo at ang Espiritu, ang Panginoon ngayon. So, yan yung bagong tao. So, yan yung ekonomiya ng Diyos. Ay, asa na, brother, yung lumang tao? Nandun na sa krus, na terminate na. Huwag mo nang pansinin yun. Tapos na yun. Old history. Maging yung mga kasalanan niya, hindi na pinag-uusapan dahil kinalimutan na rin yun ng Panginoon. No? Ano ka ngayon? Bagong tao. Kasama ng Panginoon. Anong gagawin mo? Mag-enjoy sa Panginoon. So, yan lang. Amen. We live with Christ and by Christ. Furthermore, we live by faith, which is the means to bring us into oneness with Him. In this organic union, we are one with the Lord. For we have one life and one living with Him. When we live, He lives. He lives in us and we live with Him. Madali nang intindihin yan. Hindi nyo pa ba maintindihan? We live with Him. He lives in us. So, yan yung sinasabi ni Paul, for to me, to live is Christ. No, pag tinanong ka, anong pamumuhay mo? Anong tawag dyan? Anong definition ng pamumuhay na yan? Christ. Sabi niya, anong klaseng pamumuhay yan? Hindi yan Pilipino na pamumuhay, Chinese o American. Dito sa buong San Sinukob, mga kapatid, merong isang klaseng living na ang pangalan niya ay Christ. Ito yung sinasabi ni Paul, for to me, to live is Christ. Okay, so yan yung living na ang pangalan ay Christ. Amen. I can testify that because I have seen this heavenly vision, nothing can move me. I am willing to give my whole life for such a vision of God's economy. The old person has been crucified with Christ, and Christ now lives in me, the new person. The life that I now live, I live in faith, the faith of the Son of God, and in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Here we have the mingling of the triune God with the tripartite man. How wonderful. Amen. How wonderful. So, salamat Panginoon. Ikaw ang nadala tungo sa amin. Dinala mo ang iyong sarili, ang Espiritu na nabuhay na muli, na idala sa amin upang makaisa mo kami at madala kami sa isang bagong pamumuhay. Lumalakad sa kabaguhan ng buhay na walang iba kundi si Kristo mismo. Salamat, ang aming lumang tao ay napako na upang hindi na kami mabuhay sa lumang tao. Ngayon, kami nabubuhay sa loob ng pananampalataya mo. Salamat, Panginoon. Amen.